For today's video, magdi-DIY tayo ng variable speed gamit yung ating junction box tsaka yung ordinaryong switch tsaka 1 gang na saksakan. Magdi-DIY tayo ng variable speed. Ito yung nabili ko online na variable speed. Ayan, mayroon tong speed na hanggang 6 speed. Ayan, papansin nyo, ayan, number 3, 4, 5, yan, 6. Hanggang 6 yung speed niya. Yan ang gagamitin natin DIY natin para sa ating angle grinder para makapag-bapping tayo. Yan, medyo mahal kasi yung pang-bapping kaya naisip ko na lang na bumili na lang ng variable speed para dito lang tayo mag-DIY. Ito nga value ng ating nabili na variable speed, ayan, papansin nyo naman, 220 volts, ayan, 12 ampere. Yan, kaya medyo mataas din yung ampere na to, kaya kayang-kaya na to yung angle grinder. Yan, meron tayo dito na flat cord. Yan, papansin yung flat cord na yan, yun yung pang gagamitin natin para pantusok dun sa ating switches saka dun sa ating outlet. Yan, meron din tayo dito na switch cord. Ito yung ating junction box o yung ating utility box. Yan, ito yung may may switch sa taas, then this sa pinaka-ilalim niya ay meron tayo ditong 1 gang outlet. Ayan. Yung sa gagawin ko dito, yung pinaka-butas na sa gitna, ayan, may pagitan siya. Diyan natin ilalagay yung ating variable speed para maganda siyang tignan. Dito natin siya ilalagay sa nakadikit sa may switch para kung magsasaksak man tayo ng medyo malaki-laki yung saksakan o yung plug, hindi sasabit yung ating plug dun sa ating variable speed. Yan. Pwede rin naman sa gilid kung gusto niyo. Pero ako dito ko na siya ilalagay sa may tabi ng switch. Ayan. Pwede rin naman itong hindi lagyan ng switch. Pero ako, binabuti ko, nalagyan na lang ng switch. Madali lang naman itong i-wiring. Kaya nilagyan ko na rin siya ng switch. Ayan. Doon para magkasya nga itong ating variable speed, gawa na napakalaki din ng awang. Ayan, gumamit lang ako dito ng 1/4 na plywood. Ayan, so yung 1/4 na plywood dyan, ididikit natin para sumikip yung ating variable speed dun sa slot na nilagyan natin, medyo maluwag kasi. Yan, lagyan lang natin at sa isang side lang, kasyang-kasya na yan. Yan, tawag ng glue. Yan, para hindi gagalaw yung ating variable speed kapag iniikot na natin to. Yan. Sa taas ko siya nilagay, sa tabi ng switch ha. Yung 1/4 na plywood, yun yung nakadikit dun sa ating outlet. Ganyan lang yung ating ginawa. Lagyan din ulit natin ng glue yung pinaka-case ng switch tsaka yung pinaka variable speed para magdikit yung dalawa. Para dyan lang, yan lang yung ginawa ko, napakatibay niya na. Yan, dito pwede natin lagyan ng mga kalso-kalso sa mga pagitan para mas lalo pang tumibay yung ating pagkakakapit ng ating variable speed dun sa switch niya at saka dun sa outlet. Ito yung sinasabi ko kanina, gagamitin natin itong flat cord wire. Ito yung pantutusok natin dun sa ating switches tsaka dun sa ating outlet. Ayan. Pagka kasi stranded wire lang ginamit niya, medyo mahirap ipasok, lalo yung cord lang. Medyo mahirap siya ipasok, gawang napakalambot ng ating cord. Kaya gumamit ako dyan ng solid na copper para madali siyang ipasok. Yan. Ngayon, i-jumper na natin yung ating variable speed dito sa ating outlet tsaka dun sa ating switches. Sa variable speed, meron siyang naka-indicate na 1 and 2. Yung sa may nakalagay sa 1, dun ko nilagay yung papasok na supply. Dun sa 2, dun ko nilagay yung papalabas ng supply. Yung ating wiring ng ating ginawa na variable speed. Ito, variable speed. Ayan. Meron itong 1. Then, ayan, hanggang number 6 speed. Ayan. Ito yung switch sa pinakataas. Variable speed. Then, dito yung pinaka-outlet niya. Yung saksakan ng ating ilalagay dito na angle grinder. Ayan. Then, pag inikot natin ito sa kabila, ito yung kanyang pinaka-wiring niya. Kung papasin nyo nga rito, ito yung kanyang variable speed. Yung may dalawang butas yung ating variable speed. Ito, isa, dalawa. Isa sa, ito yung pinakataas niya kasi ganyan. Yan, ganyan. May itsura niya. Yung taas, papasin yung taas niya. Saka ito yung pinakababa niya. Yung baba niya, may naka-indicate kasi sa variable speed na number 1. Baka yun yung siguro yung dito papasok yung ating line. Kaya ginawa ko rito, dito ko nilagay yung line. Yung line na number 1 sa variable speed, mayroong number 1 doon. Dito ko tinap sa may ating switch dito.
kahit alin sa dalawang butas ito, okay lang natin siya i-tap dito sa part na to. Ayan, switch yan. Ayan, taas, switch. Ayun. Variable speed dito sa switch. Ayan, dito sa switch. Then, dito sa baba ng ating variable speed, dito sa itong white na to, dito naman nakatap sa ating isang outlet. Basta ating isang gang. Kaya kahit alin naman sa dalawa na yan, pwede nating pagtapan. Basta dito lang sa pinaka, magkatabi lang na yan, wag dito. Dito lang sa taas na yan. Para lahat ng line natin, nasa taas lang lahat. Mula dito sa ating switch, nakatap sa variable speed. Lumabas sa variable speed, lumabas. Ito yung naging labas niya. Pumasok naman siya sa ating isang outlet. Yan, gano'n lang naman. Then, ito yung pinaka source natin ng kuryente, 220 galing sa ating saksakan. Yan, dito siya saksak natin sa ating 220 volts ito. Yan, dito naman natin siya itatap. Magkaisa siya. Yan, isa rito sa switch, isa naman dito sa ating outlet. Yan, ganun lang ating wiring ng ating at ito, binubutasan ko na yung utility box para dun sa papasukan ng flat cord natin. Hindi ko na nga tinanggal yung yan, papasin yung binutasan ko yan para hindi malaki yung naging butas ng ating utility box. Yan, ibabalik ko din yan, lalagyan ko siya ng glue para dumikit na maganda yung ating takip ng utility box para maganda siyang tignan. Ito na nga yung pinaka-jumper natin dito, yung ating solid na copper o yung galing sa ating flat cord. Yan. Siya yung pang sasaksak natin dito sa ating outlet tsaka sa ating switches. Yan. Doon ko lang siya tinap yung ating flat cord. Yung supply natin, doon ko siya tinap para maganda yung kapit ng ating solid copper doon sa ating switches. Yan, make sure lang na sealed to ng tape, ng electrical tape or yung ating sing cable tube. Kaya nag-brown out pa kasi gawa nga ng may bagyo pa tayo. Kapakalalabas lang din kasi ni Bagyong Christine kaya nag-brown out. Pero saglit lang naman niya magkakaroon din ng kuryente. Kaya ang mapasin yung madilim yung ating camera. Gawa nga na kadadaan lang ni Bagyong Christine sa ating bansa. At yun, saglit lang naman nagkaroon ng brown out. At ito na yung ating DIY na variable speed. Ayan, with switch. Ayan, may switch siya rito. On, off. Nilagyan ko siya ng palatandaan sa kanyang on, off, on. Ito yung kanyang variable speed number 1. Off na natin. Ito yung supply. Ito sasakin natin variable speed. Sasakin natin. Ayan. Ito subukan natin dito sa angle grinder. Ayan, wala itong variable speed. Ayan, ordinaryong grinder lang to. Ito. Test natin. Saksak natin. Tapos on. Ayan. On na natin. Open. Wala pa. Ganda siya lang. Hindi nga. Ayan. Number 2, 4, 3. At dito, worth it naman yung ating ginawa na variable speed. Ayan, kung mapasin nyo nga dyan, talagang mula sa pinakamahina o sa speed 2, doon pa lang umaandar yung ating angle grinder. Pagka naka-speed 1 siya, ayaw niya umandar. Gawa ka siguro na mahina masyado yung current na lumalabas sa ating variable speed, kaya hindi niya mapagana na maayos yung ating angle grinder. Kapag nasa 1.75 na siya or nasa 2 na siya, yan, umiikot na siya ng mabagal lang. Hanggang sa pabilis na siya, hanggang sa number 6 ay gumagana na siya or pabilis na ng pabilis yung pag-ikot ng ating angle grinder. At ito ay masasabi ko na work ito lalo sa ating pag-bapping na pag-DIY natin sa pag-bapping ng mga fairing ng mga motor o ng mga sasakyan. Kung papasin nyo, nahawakan ko ng kamay, gawa nga na medyo babagal yung ikot ng ating grinder. Ginamit ko rin dito yung ating barena. Sinubukan ko kung gaganat ba to sa barena. At ganun din, number 2. Ayan, gumana rin siya sa number 2.
Ayan, papansin nyo, pabilis na rin siya ng pabilis. Ayan, nakapiga lang ako sa trigger ng ating barena, habang ang variable speed naman yung ating unti-unting pinabibilis o nilalagay sa maximum speed niya na number 6 at na work it talaga siya. Ibig ko sabihin na umuubra siya sa ating barena. Magagawa rin niyang pabagalin yung ating barena. Pati sa ating sander machine, sinubukan ko rin siya kung gagana ba siya. Para kung halimbawa magsasander ako na hindi ko kailangan na sobrang bilis ng ating vibration, kailangan ko rin gamitin to para maging swabe lang yung ikot ng ating sander at work it din. Napaka-useful din ng ating variable speed na DIY at talagang lahat ng ating power tools na hindi motor ay napapabagal niya, na magagawa natin na mag-sander na mabagal lang siya, na hindi mapupudpod o kung ano man yung kailangan natin na hindi kailangan ng sobrang bilis na pagsasand, ay magagamit natin ng maayos yung ating variable speed. Pati dito sa ating lamp ay sinubukan ko rin siya kung gumagana siya sa ating LED lamp. Ito yung tricolor na lamp. Yan, pampasin nyo, ayan, 220 ko sinaksak yun, gumana siya. Pero sa ating variable speed, ayan, gumana rin naman siya. Ayan, tapos sinubukan ko siyang ilagay sa pinaka lowest part niya. Umilaw pa rin siya kahit nasa lower number 1 lang siya, is umilaw siya. Humina lang siya ng konti. Ayan, pero the same time, halos kahit na ilagay natin sa number 6, parang same lang din yung naging ilaw niya. Hindi siya masyadong bumababa, hindi rin siya masyadong tumataas. Gawa nga na siguro itong ating lamp na to ay mahina lang yung kailangan ng kuryente para umilaw siya. Kaya kahit ilagay natin sa 1, is iilaw siya, humina lang siya ng konting-konti. Kahit sa 6, mula sa 3 hanggang sa 6 is same na siya, hindi na siya nagbago ng lakas ng ilaw niya. Ayan, may ilaw siya mag-ayos pagka number 6, pero pagka number 1, yan, humina lang siya ng konti. At sinubukan ko rito sa ating 12 watts na ilaw. Ito yung isa kasing pinlight ay nasa 3 watts lang yon. Kaya ito naman isa 12 watts naman na to. Susubukan natin siya kung mag-iilaw ba siya o mag-work ito sa ating variable speed. Ayan, papansin nyo, mahina lang ilaw niya. Nasa number 1 siya. Ayan, at lumalakas siya. Ayun, at bigla siya lumakas nang umabot na siya sa speed number 3. Ayan, to number 6 yan. 3 to 6 is same lang din, pero dito ay kitang-kita rin natin talagang humina siya sa number 2 to number 1. Ayan. Kaya masabi ko din to, pwede rin natin itong gamitin sa ating mga ilaw. Ayan. Ito ay 6 watts na LED light. Ayan. Kaya masabi ko na work it yung paggawa natin dito sa ating variable speed. Napaka-useful to sa atin, lalo sa ating gagawing DIY na pagbabapping. Ayan, ganun lang guys, and thanks for watching.